Lusot na sa Senado ang panukalang gawing 100 days ang maternity leave. Malaking tulong daw ito para sa mga working mother, lalo na sa mga nagpapa-breastfeed. Live mula sa Quezon City, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Ma'am Jess, kung tuluyan na nga may isa sa batas ang kaaproba lamang na Senate Bill 2982 mula sa umiiral ngayon na 60 days maternity leave para sa mga normal delivery at nasa 75 days naman para sa cesarean, magiging 100 days na ito kapag napirmahan na nga o tuluyan ng may sa batas itong ang panukala sa Senado. Kagagaling lang ng maternity leave ng first-time mommy na si Charlene Guerrero. Kung pwede lang daw sana, huwag munang magtrabaho. Kaya naman ikinatuwa niyang may panukalang batas na pwedeng magpalawig ng maternity leave ng hanggang 100 araw. Di pa nakaka-recover yung katawan ko, bumalik na agad ako sa trabaho. Although nakakatulong din naman na may maternity leave, pero mas okay na. Pabor din sa panukalang isa lang first-time mom na si Julie Anyongco na 6 na buwang buntis. Kasi mas mahalagaan ko po ng mabuti. Tsaka mabibigyan ko po rin ng oras yung pamilya ko. Ang mawaling araw sa anak ang isa na marahil sa pinakamahirap na pakiramdam para sa isang ina. At mas mahirap lalo na sa mga nanay na nagpapasuso. Kulang na kulang daw kasi ang 2 buwang maternity leave para sa mga normal ang panganganak at 3 buwan naman kapag cesarean. Ito ang dahilan kung bakit isinulong sa Senado ang panukalang batas ang Senate Bill 2982 o ang mas mahabang maternity leave o ang tinawag ni Cayetano na 100-day maternity leave sa mga babaeng empleyado ng gobyerno at sa pribadong sektor. Sa umiiral na batas ngayon kasi, 60 days lang ang maternity leave kapag normal ang panganganak ng isang empleyado, 78 days naman kapag cesarean. Napakahalaga for mothers knowing that they have more time with their newborn baby. Any of us who have been mothers have felt the difficulty, and it's not just emotional, no? There's really like a physical pain of separating from your newborn because talagang inherent yung attachment na yun especially pa for breastfeeding mothers. A mother who just gave birth would get 2/3 of her salary. So aangat yung maiuwi nila. Up to 2/3 yun. Nakasaad din sa panukalang batas na maaaring mag-leave pa ang kapapanganak lang ng karagdagang 30 araw. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito bayad ng kumpanya. Sa mga ibang kasama ko kasi nagma-maternity leave, parang kulang pa sa kanila yung yung ibang 60 days or siguro mas 100 days above talaga. Isinusulong din ng panukalang batas na maibigay ang kabuuang sahod ng empleyado na naka-maternity leave bukod pa ito sa benepisyo na makukuha sa SSS. Ma'am Jess, kaya ang dasal nga ng may akda mismo dito na si Senator Cayetano at gayon din ang mga soon-to-be mom sana nga ay maipasa na ang batas na ito. Hopefully, bago nga mag-adjourn ang Congress at tuluyang magsagawa sila ng BICAM dahil we understand 3 weeks na lamang ang natitira sa kanila dahil talagang napakalaking bagay daw ito. Pero gayon pa man, syempre kung kinakatuwa natin itong mga babae, hindi ito magandang balita para sa Employers Confederation of the Philippines. Ayon sa kanila, definitely magkakaroon daw ito ng impacts or epekto doon sa productivity, hindi lamang daw ng mga empleyado kundi maging ng employer. At syempre, magkakaroon din daw ito ng impact doon lalo na't merong certain amount na kailangang ibigay ang employer kapag sakaling may sa batas na nga itong panukala, Ma'am Jess. Clarification, Marisol, kung papasa na 100 days in a month, 22 ang working days, no? Lalo na sa government. And I think even in private companies. So 22, parang lalabas, magiging almost 5 months ang maternity leave. Actually kasi Ma'am Jess, ang bilang dito ay calendar day kasi. So regardless kung may pasok o wala, ang bilang kasi dito ay talagang calendar days ang binibilang dito. So talagang strictly 100 days regardless kung may pasok o wala. So yun po ang kahit sa existing law na meron tayo ngayon at itong sa bagong panukalang batas, talagang calendar days din po Ma'am Jess ang bibilangin. Ibig sabihin kasama yung mga weekend. That's right. Weekend and holidays ay kasama rin po yan sa bilang. Okay, so kung 100 days nga lalabas, parang mga more than 3 months lang ang maternity leave kung gagawin nga ang 100 days, di ba? That's right, Ma'am Jess, kasi kung sa normal delivery ngayon na nasa 2 months or 30 days lang, napakalaking bagay ng karagdagang 40 days, na talagang idadagdag dito sa panibagong batas kung sakali nga talagang tuluyang mapipirmahan nito at magiging batas. Plus, bukod pa riyan, Ma'am Jess, yung magkakaroon ng option naman ito actually, pero ito ay malinaw na nasa batas na maaari pa ulit
na magkaroon ng additional 30 days more leave ang isang empleyado, but this time, hindi na siya kailangang bayaran ng kanyang employer. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.